nagsilbi itong isang malawakang disaster drill para sa atin. Kuya, may mga thesis kayo? Anong title? Sa pagbisita namin sa rekto, buhay na buhay pa rin ang kalakalan ng pagbebenta ng thesis. Kung dati, sa papel lang nakasulat ang mga pinagbebenta ritong thesis. Ngayon, naka-computer na. Ang galing na ito ng ating mga lokal na bilyarista ang siya ring dahilan kung bakit nanganganib na rin kumonti ang bilang ng ating professional billiards players. Karamihan daw kasi sa kanila, inaalok na ngayong mag-coach ng bilyar sa ibang bansa. Ang offer, umaabot hanggang $4,000 kada buwan. Strong earthquake hitting Japan. And staff obviously in our newsroom in Mito. March 11, 2011, halos 200 kilometro mula sa pampang ng Honshu sa Japan, nayanig ang lupa sa ilalim ng dagat na nagresulta sa 8.9 magnitude na lindol. Sa mga kuhang ito sa loob ng iba't ibang mga establishmento sa Japan, mistulang idinuyan ang mga residente roon. Tumagal ng 2 minuto ang pagyanig. Much larger earthquake of 7.9. But as you can see, pero bago pa man mapawi ang epekto ng pagyanig, live footage as the tsunami has struck the area. The earthquake that hit Japan on Friday afternoon. Sumampa naman sa pampang ng Honshu ang mga higanting alon o tsunami. Iwi na siwas ang lahat ng madaraanan nito. Ito ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Japan sa loob ng halos 1.5 siglo. At dahil dito, isang nuclear meltdown ang naganap. Patuloy itong binabantayan ng Japan. The Nuclear and Industrial Safety Agency is establishing details about an explosion at the Fukushima No. 1 plant. Sa headquarters ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, binigyang linaw ng chief seismologist doon kung gaanong kalaki ang tipak ng lupa na naging sanhi ng paglindol sa Japan. If we look at the dimensions ng nag-rupture, it's close to 500 to 600 kilometers ang nag-rupture. We're talking about Metro Manila hanggang Apari, yung nagbumitak, no? Ganun kahaba. Ilang saglit lang matapos ang lindol sa Japan, itinaas na rin ang Tsunami Alert Level 2 sa 19 coastal areas ng Pilipinas na nakaharap sa Dagat Pasipiko. Ang concern ngayon for the Pacific is that it's a very large earthquake. It's creating this very large wave na pwedeng mag-travel yung tsunami as far as South America, United States. Kaya na-raise yung Pacific Tsunami Warning for all countries in the Pacific. Isa ang Quezon sa mga probinsyang kasama sa tsunami alert na ito at ang bayan daw ng Mauban ang direktang matatamaan dahil sa mahaba nitong coastline. Mayroong 60,000 populasyon ang bayan na ito at pangingisda ang kalimitang hanap buhay ng mga tao. Pinapag-usapan po ang lahat na kung maaari po ay lumikas sa ating mga tahanan. Nitong Biyernes, kaliwat kanan ang pagkalampag ng lokal na pamahalaan ng Mauban para sa pagpapalikas ng mga taong nakatira sa tabing dagat. Naka-ready na kami lahat. Nagpabili na rin kami ng mga ilaw. Kinabukasan, pinuntahan namin ang lugar at dinat na naming kalmado na ang lugar, naiangat na kasi ang alert level dito. Sa kabila ng lahat, tila may naiwan namang pangamba sa mga residente ng Mauban. Isa na rito si Aling Lucia. Balik na raw sa kanyang normal na buhay si Aling Lucia. Pikit mata na lang daw niyang tatanggapin ang maaaring banta ng karagatan. Kinakabahan pa rin kami, gawa ng ano eh. Siyempre kami nasa tabing dagat tutuya eh, mahirap. Kinakabahan pa rin naman kami. Pero sa amin naman ay hindi na abutin kami ng kuwan. May awa ang Panginoon Diyos eh, hindi na makakarating dito.
Ngunit higit pa sa mga probinsya dito sa Pilipinas na nangangambang maapektuhan ng tsunami mula sa Japan, ang higit na nag-aalala ang mga kababayan nating may kamag-anak mismo sa Japan. Nang makausap ko si Mang Cayetano noong mismong gabi ng trahedya sa Japan, nakailang bote na raw siya ng alak na nainom. Ito lang daw kasi ang alam niyang paraan para maibsan ang kabog ng kanyang dibdib. Factory worker at nakapag-asawa ng hapon ang anak niyang si Cheryl. Nanlamig daw ang kanyang pakiramdam nang mapanood sa TV ang nangyari sa Japan. Ala na, hindi na ako mapakali. Siyempre, maghulang ako. Nag-aantay ako lahat ng balita, lahat yan. Kinuha ko na to yung mga itong pinadadala niya mga sulat lahat. Tinitignan ko na kung anong lugar. Matapos ang ilang oras na walang katiyakan, nakahinga raw ng maluwag si Mang Cayetano nang sa wakas, narinig din niya ang tinig ni Cheryl. Sa pagpapatuloy ng kanyang kwento, hindi na naitago ni Mang Cayetano ang nararamdamang takot para sa anak. Talagang umiiyak. Nasa gitna ako ng karsada. Natatakot ako baka yung tinitir namin building gumuho. Ngayon ang passport ko tayo nakatali na lahat sa katawan ko. Kung ano man ang mangyayari sa akin, makikilala ako. Ibig ko tumulo na nga luwa. Bilang ama, siyempre, naghalanda ako eh. Samantala, nakaimpake na rin ang mga gamit ni Tess nang makapanayam ko siya. Bibiyahe na raw sana siya pa Japan para wakasan ang 8 taon nilang relasyon ng kinakasama niya noong Japanese. Nobyembre na nakarang taon pa raw kasi nang huli silang magkasama. Hindi na rin naman siya nag-uuwi rito, kaya kumbaga contact na lang, text, ganun na lang. Nang marinig niya ang balitang lindol sa Japan, nang unay ipinagkibit-balikat lang daw niya ito. Pero nang mapanood niya ang sitwasyon doon, muli raw na nariwa sa isip ni Tess ang alaala ng dating kasintahan. Para sa akin kasi nakaranas naman ako ng mga lindol-lindol doon, posibilidad talaga na mangyari. Ayun, sabi ko, Diyos ko, ano nangyari? Ba't ganyan? Sabi ko, para naman yung sumabog na bulkan. Live footage of Miyagi as the tsunami has struck the area. Hindi lang Japan ang nakaranas na tamaan ng malakas na lindol na sinundan ng tsunami, maging ang Pilipinas hindi rin nakaligtas sa banta ng kalikasan. August 16, 1976, nang yanigin ng magnitude 8 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Isa ang nooy 8 anyos na si Melody sa mga nakaligtas sa nasabing kalamidad. Grade 3 ako, and around 12 midnight, we woke up to a tremendous earthquake. So yun, nagising kami. Maraming mga patay sa tabi-tabi namin. And then, our school daw was washed out. At nang mapanood niya na apektado ang ating bansa ng tsunami, agad niyang tinawagan ang kanyang mga kamag-anak sa probinsya na nakatira malapit sa dagat. Ang first ko namang inisip ang parents ko kasi they live in Panglao. So, di ba, dagat. So, yun din ang inano ko kagad. Sabi ko, ala. Talagang unang-una ko talaga nag-text nga agad ako sa brother ko eh. Sabi ko, kumusta dyan? Tapos sabi niya, okay naman. You're seeing live footage of a tsunami engulfing the port area. Kung tutuusin, ang bansang Japan daw talaga ang pinakahanda sa ganitong mga uri ng sakuna. Pero sadyang may mga bagay raw na hindi nila makokontrol. Well prepared sila eh. Pero yung 8.9, hindi sila handa dyan. Or yun na nga, kung ito, yung act of God. If He wanted to pulverize everything, wala tayong magawa dyan. There is no such thing as 100% that they can guarantee their citizens 100% na zero casualties. Bagamat higit pa sa isang trahedya kung ituring ng NDRRMC ang nangyari sa Japan, mabuti na rin daw at nagsilbi itong isang malawakang disaster drill para sa atin. Katunayan sa obserbasyon ng NDRRMC, dahan-dahan na raw tayong natututo. Baliktad na ngayon yung dati hirap ako na please mag-evacuate na kayo. Ay, bahala ng Diyos. Ay, hindi. Basta umulan lang ng 3 oras, evacuate ng mga tao. So, yung kalikasan, tinuruan yung mga tao. Ang importante kasi nito, hindi yung high-tech ang gamit mo. Yung kamalayan ng mga tao.
Sa kabilang banda, ang urban planning expert na si Felino Palafox Jr. nangangamba sa maaaring sapitin ng Metro Manila sakaling may malakas na lindol na tumama rito. Hindi raw kasi updated ang modelo ng pagtatayo ng karamihan sa mga istruktura sa pinakasentro ng Pilipinas. Before the war, the plan for Manila and Baguio was done by the great architect, town planner at that time, Daniel Burnham. In fact, he planned Manila 5 years ahead of Chicago, a la Paris and Venice. It was walkable, bikeable, and we followed that until we became a republic. After we became a republic, we copied mistakenly the wrong model, Hollywood, Los Angeles. And Hollywood, Los Angeles was designed for the automobile. It's cultural, obsolete laws, obsolete practices, obsolete standards. Whereas our Asian neighbors have been adopting the best practices in the world, we're still using the obsolete practices. Sa isang pag-aaral noong 2004, kung kailan wala pang 10 milyon ang naninirahan sa Metro Manila, kung isang 7 magnitude earthquake daw ang tumama sa Pilipinas noon, hindi bababa sa 34,000 ang posibleng mamatay. It's not the way to do it because you have less open spaces to percolate the rainwater down to the ground, and we have less open spaces for let's say for evacuation areas. Kung sakaling magkakaroon ng malakas na lindol, manatiling kalmado at huwag magpapanik. Sumilong sa ilalim ng mga lamesa para maprotektahan kayo sa mga bagay na bumabagsak. Kung nasa labas naman, iwasang lumapit sa mga poste at mga kawad ng kuryente. At kung malapit sa tabing dagat, agad na lumikas. Muli na namang sinusubukan ng panahon kung buo ang loob ng tao na humarap sa kanyang mga hamon. Minsan pa, mababatid natin kung tulad ng mga nagtataasang gusali at mga naglalawakang industriya, papayag ba tayo na matibag? Hindi na nga raw kailangan tayong alarmahin pa at lalong dapat tayong maging handa dahil kitang-kita na natin ngayon, totohanan na ang mga babala. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Cedric Castillo, kasama sa Iisang Brigada. Hi JP. Hi Ma'am Jess. Tatanungin kita ngayon. Ano ang thesis mo nung college ka? Ang thesis ko po ma'am doon na pinagkumpara namin yung dalawang programa sa magkabilang istasyon. Naging madugo po para sa amin yun, pero eventually nakapasa naman kami. Albaryo nga talaga yung thesis na yan. Kaya nga ba maraming natitempt, no? Na bumili na lang ng thesis na ready-made. At yun ang nakakapagtaka. Paano nakakalusot at paano pumapasa itong mga thesis na nabibili lang pala sa bangketa? Hindi na bago ma'am yung balita na may mga nagbebenta ng thesis sa mga ilang lugar sa Maynila. Pero ang parating ini-stress dito ng mga nakausap nating eksperto, magiging masuri lang talaga yung mga profesor dun sa mga ipinapasang requirements ng mga estudyante gaya ng thesis, wala talaga makalulusot kung ito ba'y nabili o kinopya lang. Kagaya nga nito ma'am, itong dokumentong to, ito yung thesis na nabili ng isang asset natin sa pag-iikot niya sa recto. Wow, ito mismo? Nabili niyo sa bangketa? 5 pesos per page po ang bayad dito at nagbayad tayo ng mga 350 pesos. Pero kumusta naman ang pagkakagawa ng thesis? Kagaya ng ilang thesis ma'am, syempre may mga errors, may mga dapat nakita natin, may mga rooms for improvement, pero tapos na siya ma'am kasi na-check na siya na-edit na. So, mas madali na po para sa mga estudyante. So, recycled siya talaga. Recycled. Naku. Interesting ito. Panoorin ho natin itong isyong sinubaybayan at tinutukan ng ating kabrigadang si JP Soriano. Napakahalaga ng araw na ito para sa MASCOM student na si Ana. Ito kasi ang araw ng kanilang thesis defense. Para kay Ana, ang kanya ng ikatlong thesis defense. Para support na lang kami. 2005 pa dapat nakagraduate si Ana. Pero dahil hindi pumasa ang nauna niyang thesis, hindi siya makagraduate sa kolehiyo. Yung unang defense, wala naman kami na-encounter na problem kasi it's more on paperworks. Itong second defense namin, ang na-encounter namin is yung lack of access namin sa mga TV networks. Kaya we decided na gumawa na ng case study. 26 years old na ngayon si Ana. Ang paksa ng thesis ng sinalihan niyang grupo,
tungkol sa analysis ng isang talent show. At sa araw na ito, itotodo na raw nila, lalong-lalo na ni Ana, ang lahat ng kanilang talento. Maipasa lang ang kanilang thesis defense. Medyo kinakabahan pero okay lang. Kasi pangatlo na namin. I guess. Kasi sinunod naman namin lahat ng mga ng panelists. Suggestions nila. Lahat ng college students kailangan gumawa ng thesis. Ito ang itinuturing na pinaka-importante at pinaka-komprehensibong pagsasaliksik ng isang estudyante. Dito rin daw masasalamin ng lahat ng kanilang natutunan sa kanilang kurso. Karamihan sa mga estudyante, dinudugo sa paggawa at pagsusulat ng thesis. At ang mga nagigipit daw sa paggawa ng thesis. Magpahanggang ngayon, sa rekto pa rin kumakapit. Sa pag-iikot namin sa rekto, napagalaman namin tila parang candy pa rin ibinibenta ang ilan sa mahalagang dokumento gaya ng passport, driver's license at maging yung mahalagang school requirements gaya ng thesis. Dito rin namin nakilala ang ilan sa mga nag-aalok nito at ikinuwento nila sa amin kung paano ba ang kalakaran sa pagbili at pagbenta ng thesis. Kuya, may mga thesis kayo? Anong title? Para sa iba't ibang course. Sa pagbisita namin sa rekto, buhay na buhay pa rin ang kalakalan ng pagbebenta ng thesis. Communications po. Opo, pass to. Per page na gusto niya? Magkano po ba? 25 per page. Dati, sa papel lang nakasulat ang mga pinagbebenta ritong thesis. Ngayon, naka-computer na. At pa-high-tech na rin daw ng pa-high-tech ngayon dito ang bentahan. Dahil pwede na rin daw ngayon kumopya ng thesis sa flash drive. Opo, pag dito na makukuha mo na ngayon. Ang halaga niyan, 20,800. Pwede pong makita? Makukuha nyo na yan ngayon. Kumikas na kayo, pa-save nyo para kung may gusto kayo dagdag, madadagdagan nyo. Dito sa rekto namin nakilala si Jeff, hindi niya tunay na pangalan. Fixer sa mga nais bumili ng thesis. Papakausap po kita sa pinaka-main na. Main yung gumagawa po. Ito yung title na hinahanap ko. Ngayon, sasabihin sa'yo kung ayos na, kung gagawin na ba natin. Magda-down po kayo sa tao. Ayon kay Jeff, ang ilan daw sa mga thesis na ibinebenta nila dito sa rekto, nagmula pa raw mismo sa mga malalaking kolehiyo. Binabagsak din po ng paaralan yan. Ngunit ang higit na ikinagulat namin, may ilang estudyante rin daw na pumupunta sa kanila, hindi para bumili, kundi para ipagbenta ang mga nagawa na nilang thesis. Minsan gawa lang din ng estudyante. Yung kaalaman ng estudyante, ayun yung ginagamit ng mga tiga sa amin. Binibenta niya? Binibenta niya yung kaalaman niya. Ayun, mga alok lang kung meron na po ba kaming form na ganito. Ngayon, pag sinabi namin wala, ngayon, pe-presyohan kami. O ito, may thesis kami na bagong gawa. Per course ba? Iba-iba? Iba-iba presyo? 5 per page lang to, sir. 5 per page? Yes, yung nakita ko sana. Random kaming bumili ng thesis sa halaga lang ng 350 pesos. Gusto kasi naming malaman kung alam kaya ng mga estudyanteng nagpakahirap sa thesis na ito na ang produkto ng kanilang pagpupuyat nakabagsak na sa rekto. Ayon sa nakuha naming thesis, accountancy students mula sa isang universidad sa Metro Manila ang mga may akda nito noong nakaraang taon. Sinubukan namin silang kontakin mula na rin sa impormasyon na nakalagay sa kanilang thesis. Pero tumanggi silang humarap sa amin. Gayunpaman, sa pamamagitan ng text message, inamin nila sa kanilang araw ang thesis na aming nabili. Pero hindi raw nila alam kung paanong pinagbebenta na rin ito sa rekto. Sa puntong ito, ipinakita namin sa head ng accountancy department ang thesis ng kanilang estudyante na pinagkakakitaan na sa rekto. I was amazed na pati pala yung mga ganyan ng mga bata na bebenta. Kawawa ang mga bata. Kumbaga hindi nila alam yan. Kung hindi tayo makakaisip ng hindi natin susundin ng isang tamang research process at gagawin nating instant, wala tayong makukuhang solusyon. Para maiwasan ang mga pangyayaring ito,
Sinisiguro naman ng UP School of Library and Information Studies na in-house o for room use lang daw ang mga thesis sa kanilang library. Bawal din daw itong ipa-photocopy. Well, actually, there's really no law penalizing plagiarism. Wala yan sa batas no? Kasi it's more found in the rules of academic institutions. Kung sakali naman daw na mahuli na kumopya o bumili ng thesis ang isang estudyante, expulsion daw ang naghihintay na kaparusahan dito. Actually, bawal yun That's plagiarism. That is dishonesty in relation to studies. Ngunit, ito ang bago. Ang kalakalan sa thesis ngayon, online na rin daw. Sa aming pagre-research tungkol sa topic na thesis, napag-alaman namin na merong ilang webpage kagaya nito kung saan merong nag-a-advertise na sila ay nagbibigay ng serbisyo sa pagbibigay ng consultation sa paggawa ng thesis. Isang profesor at college instructor na nag-aalok ng thesis consultancy si Koy, hindi niya tunay na pangalan. Sarami raw ng estudyante nagpapatulong sa kanya sa thesis. Halos 24/7 daw siyang gising. Ang aking pong ginagawa is, depende po sa agreement namin nung client. So let's say the client will ask me regarding, sir, I have problems with my thesis. So gusto ko sana, baka matulungan mo ako dito. Meron ding, I help them throughout, something like that. Ano yung throughout? Throughout, for example, talagang wala siyang kakayahan or wala siyang time na gumawa ng thesis. So anong ginagawa niyo po? So ang ginagawa ko po is, kumbaga, susulat ako. So, but as long as, kumbaga, yung mga information, i-feed niya sa akin. Iba-iba raw ang dahilan ng mga nagpapagawa sa kanya ng thesis. Most of the reasons, especially kung sa masters, siyempre, kumbaga, professional na rin yan . So, ang most reason na sinasabi nila sa akin, yung reason out nila is yung time. Sa college graduate, kuminsan, they have hard time kasi sa defense. Ngayong thesis season na naman, 4 na thesis na raw ang kanyang nagawa. Kadalasan umaabot daw na hanggang 15,000 pesos ang singil niya sa bawat isang buong thesis na makukumpleto niya. Buong pagmamalaki rin ni Koy na sinabing malaki raw ang pagkakaiba ng mga nabibiling thesis sa Recto sa mga ginagawa niya. Kasi sa Recto, kasi kumbaga, copycat na ng maraming beses yun. So, ibig sabihin, kumbaga, naka-store lang yun doon sa file nila. So, pinupotocopy pag may bibili. So, kasi sa akin, kumbaga, talagang ako yung magsusulat. Pero kung Commission on Higher Education ang tatanungin sa ginagawa di umanong thesis consultancy ni Koy, there is nothing wrong with consultation firms that would enhance a student's ability to cope with his academic requirements, provided that it ends there. And that the final output would be the students when he comes to school. It will just enhance his critical thinking capacities, maybe give him direction on how to framework, how he will present his work. There's nothing wrong with that. But when actual output is talked about, then that should not be what they will do. They should know where to stop. Kung mahuli si Koy sa gawaing ito, maaari daw siyang maalis sa pagtuturo at mawalan ng trabaho. Sa problemang ito, malaki raw ang partisipasyon ng mismong mga guro at pamunuan ng kolehiyo na sumusuri sa mga thesis para matigil na ang mga illegal na gawaing kaugnay sa thesis. We call upon all faculty members to be vigilant and to do their obligation of monitoring properly. Matitigil ho yung mga sindikatong yan na gumagawa ho ng mga thesis na yan kung ang mga faculty ho natin ay maging vigilant. Samantala, hindi na kami pinahintulutang makuhanan pa ang aktual na thesis defense ni Ana. Pero kinagabihan, kinumusta namin siya. Makalipas ang halos 6 na taon, sa wakas, pasado na rin daw si Ana sa kanyang thesis. Ay, sobrang saya namin. Kasi fulfilling yung pakiramdam namin na at least finally napasa na namin yung thesis namin. Inabot man daw ng ilang taon si Ana bago maipasa ang kanyang thesis. Pinagmamalaki naman niyang siya mismo ang may gawa nito. Yung pagsusulat talaga, one way of, kumbaga yung training namin sa MASCOM. So, hindi na namin talaga naisip na bumili ng
ng thesis. Kasi aside from the fact na fulfilling yung yung pakiramdam namin, syempre, iba pa rin yung gawa mo eh. Maaring isa lang ang thesis sa mga requirements ng isang magtatapos sa kolehiyo. Pero kung sa thesis pa lang ay natututong naman dayang na nating kababayan, paano pa kaya ang pwede nila magawa kapag sila ay nakapaghanap na ng trabaho at makipagsapalaran na sa tunay na buhay? Naway matuldukan na sana ang maling gawain ito nang sa gayon ang ating mga kabataan ay siyang maging tunay na pag-asa ng ating bayan. Patuloy na magbabantay sa isyu ng bayan. Ako po si JP Soriano, kasama sa iisang brigada. Uy, Mark! Hi, ma'am. Anong storya mo ngayon? Ang storya ko po ngayon ay tungkol sa sport na bilyar. Alam naman po natin na sa lahat ng sports na nilalaro dito sa ating bansa, ito po yung isa sa top na nilalaro ng Pilipino. Ikaw ba naglalaro niyan? Siyempre, ma'am. Kaya ngayon ang naisipan kong gawin. Actually, ma'am, nagkaroon ako ng maraming karanasan sa sports coverage. At marami rin ako nakilala mga world champion natin pagdating sa larangan ng bilyar. Wow, talaga? Meron nga akong dala mga picture. Gusto nyo makita? Siyempre, pang-Facebook Ayan. yan. Sino-sino yung mga nandyan? Ang mga na-cover ko po noon, yung mga world champion natin tulad ni Django Bustamante sa ni Alex Pagulayan. Nakilala ko rin po rin si Alex. Siyempre, hindi mawawala. Efren Bata Reyes. Hall of Famer. Si Efren Bata. Ayan, kasama niya si Django Bustamante. Ilan lang po yan sa mga nakilala ko sa aking mga coverage ng bilyaro nakaraan. Maganda ito kasi sabi nila bukod sa boxing, isa pang sports ito na magaling ang mga Pilipino. Kasi mental game daw yan eh. Panoorin po natin ang pagtutok ng ating kabrigadang si Mark Zambrano. Para sa iba, pastime lang ang paglalaro ng bilyar. Pero ibahin niyo si King, ang tinuturing na hari ng bilyaran dito sa Taguig. Ayan na si King! Madalas kasi siyang lumibot sa iba't ibang billiard hall para makipaglaban at makipagpustahan. Si King kasi, sa mga panalo niya sa pagbibilyar kumukuha ng ipinanggagastos niya sa araw-araw. Minsan, talo, minsan wala namang kinikita. Pero pagka kumikita, dinadalaw kagad sa bahay yung kinikita ko. Nito lamang Biyernes na gabi, makakalaban ni King ang dayo mula sa Muñoz, Quezon City na si Bogey. Si King ang unang sumargo, race to 10 ang laban. Sa unang round, si King ang nanalo. Pero maya-maya lang, pumalya sa kanyang tira si King. Agad itong sinamantala ni Bogey. Maingat itong sinipat ang posisyon ng bola habang kampanteng nanood lamang si King. Samantala, nagpupustahan na rin ang mga nasa paligid. Sino bet mo? Si King. Si King. Si Bogey. 2, 4, 5, 6. Yung may gusto kay King. Yung mga fans ni King. Kung mabibigyan ng bola, di tatapusin ko na. Ilang saglit pa, na bad shot si Bogey. Dito na tinapos ni King ang laro. Tumataginting na 1,000 piso ang nakuha ni King sa labang yon. Madalas po minsan manalo din ako. Siguro sa 4 na laban, 3 beses ang manalo, yung isa talo. Hustler mang maituturing si King. Barya lang ang kinikita niya kumpara sa mga napanalunan ng mga international nating billiard champions. Katulad ni The Magician na si Efren Bata Reyes at ang multiple title holder na si Francisco Django Bustamante. At kamakailan lang, may dumagdag sa hanay nila, si Dennis Robocop Orculio. Dahil nito lamang Pebrero, nakamit ng dating mangingisdang tubong Surigao del Norte ang World 8-Ball title sa Fujairah, United Arab Emirates. Tinalo ni Orculio ang mahigit 60 manlalaro mula sa iba't ibang bansa, kung saan nag-uwi siya ng 2 milyong piso na premyo. Napakabigat pala yung lineup. Bago ka makapasok sa main draw, talagang 112 players, puro magagaling yun.
So sabi ko, 20 Filipinos nandun. Napakarami. So sabi ko, best luck na lang daw, bahala na. Sariwa pa raw sa alaala ni RoboCop ang mga gabing pumupuslid siya ng bahay, makapaglaro lang ng bilyar. Pupunta ako sa bahay ng lolo ko. Makalolo ako eh. Lo, may bilyar pala niya na. 8 years old ako noon. Sabi niya, bawal ka maglaro dito. Tapos yung bola, tinatago niya kung saan-saan. Kung saan-saan niya tinatago, pero nakikita ko. Kahit saang sulok. Oo, minsan ilalagay niya doon sa talagang, akala niya hindi ko makikita. Pero nakikita ko pa rin. Dumarayo rin daw siya sa rekto para mangharang sa mga bilyaran. First time ko kumita ng 1,000 piso. Sabi ko parang abot langit ang tuwa ko. Sabi ko, naglalakad ako sa rekto. Hindi pa ako nakabili ng sapatos noon na mamahalin. Yung sabi ko, 150 to 50. Sabi ko, eto na makakabili na ako. Patunay lamang daw si Orculio ng husay ng mga Pilipino sa larangan ng bilyar. Yun nga lang, ang galing na ito ng ating mga lokal na bilyarista. Ang siya ring dahilan kung bakit nanganganib na rin kumonti ang bilang ng ating professional billiards players. Karamihan daw kasi sa kanila, inaalok na ngayong mag-coach ng bilyar sa ibang bansa. Ang offer, umaabot hanggang $4,000 kada buwan. Isa sa mga kumagat sa oportunidad na ito, ang 21 anyos na si Jordan. Sa katapusan ng buwan, lilipad na siya pa Dubai para doon maglaro ng bilyar. Wala akong break dito kasi ang hirap humanap ng sponsor. Hindi kami makasali sa mga big event kagaya ng mga malalaking tournament na gusto namin lumabas sa bansa. Kaya ako aalis para sa pamilya ko din. Para mapadala ko sila ng pera, para mabili namin yung gusto namin. Mas malaki raw kasi ang kikitain niya abroad. Dito kasi sa Pilipinas, walang kasiguraduhan daw ang kita ng pera sa paglalaro ng bilyar. Magulo eh. Kumbaga, sa sobrang daming player, hindi nagkakaroon ng break. Nasasayang lahat eh. Katulad ni Jordan, inalok din daw noon si Orculio na magturo ng bilyar sa ibang bansa, pero tinanggihan niya ito. Matunog na matunog ang Dennis Orculio sa buong mundo. Oo. Ikaw ba inalok na ng kahit anong bansa na mag-alsa baluta na umalis ng Pilipinas, dito ka na manirahan, dito ka na magturo? Unang-una, nahuhumsik ako eh. Siyempre, hindi ko kaya yon. Ngalo yung pamilya ko nandito. Tapos, iniisip ko rin yung karir ko. Pag nandun ako, wala na. Stop na yung galing ko. Kasi hindi na ako kumbaga macha-challenge eh. Doon ka na lang. So, yung galing mo, si-share mo sa kanila. Kung mas pipiliin ng ating mga professional billiard players ng mga ibang bansa, sino na magtuturo sa ating mga pasibol na billiards champions? Ayon sa presidente ng National Billiards League na si Perry Mariano, bukod daw sa di umano'y politika sa loob ng mga billiards organization, kulang din daw ang suporta ng gobyerno para maiangat ang bilyar dito sa Pilipinas. Sa katunayan, kahit ilang karangalan na ang naiakyat ng ating Pinoy Billiard Masters, pang-15 lamang daw ang bilyar sa 42 sports na binibigyang prioridad sa budget ng Philippine Sports Commission o PSC. Ang billiards dito sa atin compared sa ibang bayan, bumababa kasi walang proper handling. So anong support ang meron ng sport? Wala in terms of funding. Ang akala siguro nito mga to, tumutubo lang ang bilyarista sa kanto kasi nasanay sila kila Efren, nakuha nila magaling na eh. Kung hindi raw dahil sa suporta ng mga private sector, malamang daw matagal nang lumubog ang bilyar sa Pilipinas. Naaalarma na rin daw ang Billiard Sports Confederation of the Philippines sa unti-unting pag-alis ng mga lokal nating manlalaro. This year, definitely, we're coming out with a program. We are getting from 15 to 19, boys and girls. And this will all be supervised by our professional players. Sinigundahan naman ito ni Francisco Django Bustamante. At least nakakapunta sila ng ibang bansa, nakakapagturo at kumikita. Yung nasusuportahan yung pangangailangan, lalo na sa pamilya. Kaya wala tayong magagawa sa ganun. Mabuti na lang daw at tila hindi naman daw tayo nauubusan ng mga papausbong na mahuhusay na billiard player. Dito sa Tondo
doon namin nakilala ang 12 anyos na si Kier. Sa mura niyang edad, tinalo na raw niyang lahat ng matatandang bilyarista sa kanila. Gaano katagal ka naman naglalaro ng billiards? Tagal na. Ha? 2 kalahating taon. 2 kalahating taon. Tapos balita ko dito sa inyo, ikaw yung pambato eh. Ha? Totoo ba yun? Marunong lang. Marunong. Hindi, eto muna. Yung mga nakakalaban mo, hindi naman kaedad mo, di ba? Yung mga matatanda din. Mahirap bang kalaban yung matatanda? Okay lang. Ha? Kaya rin naman. Nagsimula bilang spotter sa bilyaran si Kier. Dito siya natutong sumargo at kalaunan naging magaling na sa pagtira ng bola. Hanip tumira, ang draw shot o batak, ang doblete, Very good. at pati ang jump ball. Ako mismo, pinahirapan niya ng husto sa aming paglalaro. Napansin ko rin kakaiba ang estilo ni Kier sa paglalaro ng bilyar. Kung si Efren Bata Reyes nagtatanggal ng pustiso, minsan di naliligo. Itong kaibigan natin si Kier, nakapaat yung naglalaro. Ayan, tinan nyo. Ha? Lagi ka ba nakapaa? Ha? Bakit? Ganyan na katanaya ako. Wala lagi ako stay. Komportable ka pag nakapaa ka? Tuwing naglalaro ka talagang walang tsinelas. Ikaw ba nag-aaral pa? Hindi na. Ba't tumigil ka? Ayaw na po. Pinatigil po ang tatay. Mula nun, di ka na nag-aaral. Mag-aaral po kasi po sa ngayon. Pero may mga pumapalya rin sa tira ni Kier. Kaya nito lamang Sabado, para makakuha ng punto si Kier, naisipan naming ipakilala siya sa reigning 8-ball world champion na si Dennis Orculio. Bibilyar ka ba? Saan tako mo? Ano tumumbok? Sige. Sa larong ito, di nakalimutan ni Kier na magpaa. Ipinakita ni Kier kay Orculio ang kanyang mga tira. Mukhang ikaw na susunod na Efren Bata. Yan, ganyan. Itinuro rin ni Dennis sa paslit ang ilan sa kanyang mga sikreto. Edges pala eh. Edges pala yung pinapapasok mo. Ano, timing lang, timing. Ganyan. Pasok mo yan. Dahil napasok mo yan, meron kang premyo. At bilang remembrance, niregaluhan niya ng mamahaling tako ang binatilyo. Wala kang tako, di ba? Wala po. O yan. Malaki raw ang tsansang ang mga tulad ni Kier ang susunod na mag-uuwi ng karangalan sa ating bansa. Lalo na raw kung narito pa sana ang mga world-class nating billiard players para gabayan sila. Sana mga magulang, kunting gabay, siyempre gabayan natin mga anak natin. Bilyar naman, nandyan lang yan eh. Pag may time, pagkatapos mag-aral, yung bilyar siya. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Mark Zambrano, kasama sa iisang brigada. Ang mga pagsubok sa buhay, kadalasang dumarating sa mga pinaka-hindi inaasahang pagkakataon. Ngunit may mga paraan pa rin upang ito'y mapaghandaan. Huwag nating shortcutin ang mga bagay kung saan tayo pwedeng matuto para kung atin itong malagpasan, mas masarap nating mananamnam ang tagumpay. Ako po si Jessica Soho, maging ligtas, maging handa lagi. Mag-ingat po. Magandang gabi.